Hype Network presents. Hi everyone, I'm Jim B, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello everyone, welcome to Rewind, a throwback podcast where we rewind to the past and to our memories with a sip of wine. And eto na, season ender for season 3 and very apt episode. Feeling ko lang app lang siya for a season ender because we're going to talk about something na medyo may kinalaman sa endings. So para sa mga hindi nakakaalam or para muna sa mga nakaalam na pero hindi pa alam kung ano ang kwento sa likod no ng mga desisyong ginawa natin sa buhay. Para sa inyo to. Sa mga hindi naman nakakaalam, nalaman nyo na. Pero, syempre, sasamahan ako this evening ng isa talaga sa pinaka-close kong dating office mates. Literal naman na dati, di ba? Kasi bago pa mangyari ang finale ay nauna ka na nag-finale. Pero, actually, nakakatuwa. Parang full circle kasi sa kanya rin ako nag-start. I mean, I wouldn't have been in the former career that I had kung hindi dahil sa kanya. So obviously, we're talking about being part of syempre, the one of the best 7 years. Gusto mo yung one of the best 7 years? Bakit? Meron pa bang dati at may next sa 7 years? Pero hindi, kasi syempre, di ba? I mean, magaganda naman lahat. Pero siguro 7 years. Pareho ba tayo 7 years? 6 years ka, no? 5. Uy, 6 ka! Kasi naalala ko, bago ka mag-resign, nung nag-pack tayo ng gamit, nakalagay doon, 6 years worth of memories box. Hindi, 2012 to 20, lang ako, 16. 2016! Oh, 4 nga lang eh. Almost 5. 2012 ka ba? Oo, 2012. Okay. But anyway, so narinig nyo na ang boses niya. Nag-guess na natin siya no season 1. We have Riza Lorraine Benedicto, buong buo. Rizby! Hi! Hello, mga ka-rewind. Wow! Yes. Grabe. Pero yun nga, para sa mga wala pa rin masyadong idea. So, dito ko nasasabihin, a month ago, tama no? A month ago, I made a life-changing decision. After 7 years na medyo kailangan nating mag-move on at iwanan yung mga nakaraan. Charot. Ano ba yan? Ang drama aga. 7-year itch na kasi. Ano mo may nagsabi nga yan sa comments na 7-year itch ba ito? But anyway, yun nga. Ako ay nag-sign off na at nag-step down as the host of Pep Live and of course as part of Pep.ph. And it wasn't an easy decision, pero mabilis. Uy, parang hindi, I mean, nabilis yung mismong naging proseso, pero, yung mismong pangyayari, pero the process of it was really a long journey din naman. So hindi naman siya agad-agad, di ba? Alam na alam mo yan. Yeah. So, kaya kami ni Rizby ang best na mag-usap kasi pareho kaming nag-move on. Nauna lang siya ng ilang years. And nakakatawa kasi halos 1 year lang tayo nagka-work, no? Pero, yung friendship namin, 7 years. Ay, mag-8 na. Kasi December tayo naging So, grabe. So, dito, babalikan namin ang aming mga best, showbiz memories. So, best showbiz memories. Although, showbiz life. Correct, showbiz life. Although, di ba, pasok naman tayo dun sa mga, taga-showbiz tayo, but not in front. Well, naging in front of the camera nga at some point tayo, di ba? Pero hindi not kami in that aspect of acting. Pero buhay showbiz din. Buhay showbiz din, talaga. So, yun ang aming babalikan hanggang sa nangyari na mga life-changing moments, decisions. Ito na malay nyo, may mga madiscover kayo na mga memorable moments namin tungkol sa inyong mga celebrity idols. So, para rin to sa inyo, inside view of it. Pwede naman na kasi wala naman na tayo sa PEP, di ba? So, I know. Tsaka wala naman tayong sasabihin hindi maganda or wala naman tayo pinirmahan. Joke. Sa pagkakaalam ko rin. So parang pwede na maikwento lahat. Joke. Okay, Rizby, mauna ka na muna. So, paano ka ba naging Pepster? Wait lang, first and foremost, gusto ko i-congratulate ikaw for making that big step. Kasi, for sure, kung di lang ako, like your close friends would know na mahirap for you to let go.
And doing that big step is something else talaga. And I'm so proud of you. So deserve na deserve naman. So Thank you yun. so much. And grabe Oh. nga, na-realize ko nung sinabi mong 1 year lang tayo nagka-work. Oo nga. Baka hindi kasi talaga tayo pang workmates, pang friends talaga tayo. Correct. Kasi umabot na kaming dalawa lang, nag-date pa kami ng Valentine's at saka nag-exchange gift kami kaya Christmas. Na kaming dalawa lang. Oo. Correct. So Tapos nagdi-din tayo anyway, foam bigla. Ganon. oo. Lagi. Din typhoon Lagi. lagi. Oh. Bigla. Okay, go, Rizby. Ayan, going back, paano ba ako naging Pepster? Siguro start ko with paano ako napunta sa Summit. Ito medyo nakakatawa to kasi nung in-interview ako ng HR, ganun talaga yung simula, no? From interview ng HR. Hindi, kasi tinanong Oo. ako kung paano ko nalaman yung Summit. Tapos sinabi ko na I grew up reading talaga Summit. So, from Candy Magazine, tapos to Preview, to 17 pa nga nun yung 17 na magazine. So, meron pang ganun dati. So, yun yung mga high school life ko. Tapos, nung college na ako, medyo mature, nandun na ako sa Cosmo level. So, parang talagang naging part siya ng childhood ko. So, nung college ako, nag-internship muna ako. Just like you, naging intern din ako sa Summit. Pero, hindi ko iniisip mag-enter dun sa writing arena kasi I don't feel like that's my strength or I can do it. So, talagang gusto ko yung mga events. So, napunta ako sa marketing for events ng Summit. So, nakita ko dun yung mga mga Candy Cuties, yung mga FHM 100 Most Sexiest, yung those events, saka yung Bachelor Bash for Cosmopolitan. So, na-enjoy ko siya. Sabi ko, ang saya pala mag-prepare. Kasi kahit nakakapagod, yung ang dami mong Talaga ba? makikita. Okay. Siyempre, nung bata ka, overwhelming. Ang daming artista, ang daming cute, ganyan. So parang sabi ko, my God, ito na yung one step closer to my dream. So after ko mag-internship, kinukuha pa rin ako for events from time to time, ganyan. So parang may TF na as parang assistant. Tapos nag-try ako kasi may opening, nakalagay lang editorial assistant. Tapos wala namang title usually sa job street. Hindi kasi nila dati ina-identify kung saan. Very Oh. sobrang generic. So parang ako, edi sige, try ko na, apply ko na, malay mo naman. Tapos yun, one day, nagulat ako na pep.ph. Eh to be honest, hindi naman ako nagbabasa ng pep.ph that time. Pero alam ko lang siya. Tapos ang mas Yes Magazine. So dumating na ako sa office. Syempre parang hindi naman ako masyadong kinakabahan kasi nga familiar na ako dun sa company kasi ang tagal ko na nga nag-intern doon. Kasi Sir Erwin, yung ating, ano ba siya ngayon, deputy editor Hindi, for associate editor associate for news. editor for news. Siya yung nag-interview sa akin. Tapos, tinanong niya ako, simple lang yung tanong niya, sinong paborito mong artista? Sabi ko, Chris Aquino po. Tapos, gumawa daw ako ng article tungkol kay Chris Aquino. Oh. So, yun yung writing test ko. Sakto, galing ako Chris TV as researcher. Kaka-birthday lang nun ni Bimby. So, alam na alam ko yung detalye. So, sinulat ko yung news, yung article na pinapagawa na tungkol lang sa birthday ni Bimby. So, syempre that time, hindi ko naman alam yung talagang proper way of doing it. Parang sinulat ko lang siya based on kung paano ko siya gagawin. Kasi vlog din ako noon dati. So, it's parang hindi ako masyadong expect. Kasi parang feeling ko, hindi ko naman nga strength. Tapos nagulat ako, the following day, sinabi, nakuha na daw. So, parang Ang just bilis nagpasalamat. Ang bilis ng process kasi kailangan pala talaga ganun. Ah. So, yun. So, parang ako, nagulat ako. Tapos parang hindi ko alam kung ready ba ako. Pero sabi ko, sige, bahala. Tapos nakapasok agad ako. So, that's May 12, Wow. 2012. Alam ko kasi naalala ko. So, yun yung, nag-start ako ng May 12, 2012 sa Summit. Tapos yun, doon na nag-start. Pero syempre, pag newbie ka naman, hindi ka naman agad bibigyan ng sa PEP. Hindi ka naman nila agad ipe-pressure. For the longest time, for the first 2, 3 months, nagtatranscribe ako. Na hate ko. Mahirap pag-transcribe na hindi mo interview, ha? Oo, oo. Ibibigay sa'yo as an editorial assistant, talagang started from the bottom tayo. Binibigyan ka ng audio file. Tapos, ikaw magta-transcribe. Dun sa mga hindi nakakaalam, yung mga interviews naman talaga sa PEP ay
galing talaga sa transcription. Hindi naman yung gawa-gawa lang na, ay, gusto ko magsulat ng ganito. Oo. Unless ano talaga yun, special project. Pero lahat ng nakikita niyo doon na naka-quote ay talagang quote at hindi naman gawa-gawa. Kasi yung iba sinasabi, so gumagawa kayo ng kwento. Hindi, nag-i-interview. So yun, ang tagal kong nagtatranscribe ng mga articles. Dati, may recorder pa sila, hindi cellphone. So, bibigay sa yung recorder, na the USB naman yun, or memory card. So, ganun siya ka-uso. Tapos kung siguro yung mga avid fans ng Pep, maalala nila na yung Pep yung nagpauso ng watermark sa leeg. Oo. Yun kasi yung ginapagawa sa akin nung sandawan na. So, nag-edit din ako ng pictures apart from transcribing. Nag-edit ako ng pictures na naglalagay ng watermark sa leeg. Yun talaga Oo. yung direction sa leeg. Tapos, nagre-resize, depende kung ano yung kailangan dun sa part ng article. So, may mga ganun. So, talagang ganun yung naging, kasi talagang EA talaga, yung Oo mga nga. task. As in, ganyan yung sinimulan ko. And sabi ni Sir Romel, another associate editor ng PEP, na OG, na nandun pa din sila hanggang ngayon. Sabi niya, kaya daw ako kinuha kasi may experience daw ako sa TV production. Tapos, may niluluto pala sila noon, nung time na yun. So, yun yung pep talk. Wala bang pep talk nung pumasok ka? As in, pagpasok Wala. mo siya gagawin. Okay. Yes. So, talagang ako yung isa sa mga pioneers Oo. ng pep talk. Kasi as in simulang simula. So yun, basta ganun yung naging start talaga no kung paano ko na ano. Kasi on the third month, at least naman medyo nagkaroon ng linaw ang buhay at napalabas na ako sa mga assignments. Pero yun yung unang-una ko talagang ginagawa. Nag-watermark at nag-transcribe. Na hate ko talagang gawin. Kasi pag hindi mo interview, mahirap. Sabi ko, ano ba yan? Ano itong gagawin? Minsan ko naiintindihan yung mga ibang tao sa paligid, hindi naman one-on-one yun, di ba? Maririnig mo Oo, yung tatanong. oo. So, hindi ko rin kilala yung mga boses. So, yun para sa ko. So, kaninong boses lang ba yung ano? So, dati, syempre, yung wala pa akong alam. Yung buong interview, kung 2 oras yun, 2 oras ko. Oo. So, yun. Sobrang nakaka. Ikaw ba? Syempre, gusto rin nila malaman yan, no? Kasi sabi ko nga I-share kanina, ko rin bigyan ako ng naman. hint na Oo. nagpa-intern ako. Oo. Uy, pero grabe, no? Ang layo nung, Ang layo ano dun mo, sa ang layo. pinanggalingan mo. Oo. Kung paano ka. Grabe. Ibang-iba. As an assistant to the highest level talaga ako. Grabe. Ikaw lang mag-isa EA nung time mo? Oo, tas dumating si Nico after a month. Parang ganun. So, si Nico is ano siya ngayon, di ba? Section La editor? Lifestyle, Deputy Lifestyle. deputy lifestyle editor. So, yun. Oo. So, nung dumating siya, syempre medyo mas matagal na ako. Siya naman ngayon yung nang very onti lang. Kasi parang Mhm. nagalit ata sila na dapat hindi daw ganun yung pinapagawa. Kanya-kanyang transcribe daw. Dapat. Okay, ako, paano ba nag-start? Ay, nako, magandang kwento ito. November ba? O first week of December? Or basta yung mga ganon. Basta Anyway, ganun. so fresh na fresh yan. Nag-intern ako sa Cornerstone. Fresh na fresh yon from, ano nga ba pangalan ng concert nun? Icon ata yon. Si Yeng, si Rico. Bamboo, tsaka Rico. Rico Blanco. Mali-mali ako. Ano ba yan? Ang tagal na kasi. 8 years Don't ago mess with na. Cornerstone events. Yan ang forte ko. Oo, correct. Okay. Kaya, ikaw ang nandun. Anyway, so basta yon yung Icon na concert. Si Glock 9, yung isa. Glock 9, Tatlo Rico, sila. and Yang. Yeng. Tapos, kasabay nun si Yeng, nagbukas ng restaurant. Restaurant ba yun? Parang Resto bar. bar. Resto Resto bar, di ba? bar. Garage Sa, kat 88. sa Katipunan. Oo. Tapos nakakatawa nun, ano yun, yung concert Friday, tapos sa Garage 88 kami parang after party. Monday, yun yung parang formal opening ba? Something like that na may pa-event. Tapos, medyo busy kasi kami ni Yish. Kilala niyo naman si Yish, isa sa mga friends ko. Tapos, apat kasi kaming interns doon na puling yan sa magkakaklase. Si Lottie, si Adi, si Yish, ako. Tapos, si Lottie tsaka si Adi, sila yung mga parang mas na-assign doon. Meron kami ibang ginagawa sa office. So, hindi namin alam kung makakapunta ba kami, pero ang directive ay sumunod din, ganyan. Tapos, hindi ko matandaan kung nakatanggap ba ako ng text kay Lottie
Na parang, uy, may nakilala kami dito, taga-PEP, ganyan. Baka gusto mo daw mag-internship, something like that. So medyo na-excite naman ako, sige nga, i-meet natin. Hanggang sa, pagdating namin doon sa Garage 88, pinakilala na nila ako ang pangalan ng girl ay Riza. Siya yung kaharap ko ngayon at kasama ko. Tapos sinabi yan yeah, we're looking for interns. Parang open kami every time. So, kung gusto mo, ganyan-ganyan, mag-apply ka. So, syempre ako naman, kinagat ko kasi bago pa ako mag-cornerstone or even high school pa lang, nagbabasa na ako ng PEP. Totoo yun Tapos ang pinupuntahan ko talaga guide. Yung guide na section. Kasi nandun yung mga updates sa TV. Dati naalala ko, dyan ako nag-aabang lagi. Ratings. Hindi naman ratings. Ayoko nun kasi numbers. So, hindi, pero tinitignan ko rin yun Pero, ang inaantay ko doon lagi, kung ano yung next na i-remake sa sine-novela ng GMA. Kung ano yung bagong movie na gagawa. Tapos kung sino yung cast, ganyan. Kaya doon ko na siya lagi tinitignan. Tapos, for some reason, ang hinahanapan nyo pala ng intern nun, pang guide. Yeah, Tama ba? sakto. As in, Oo, saktong sakto. pang guide. So, yun, hanggang sa tinext ko na si Rizby, binigay niya yung number niya, tapos sabi niya, yeah, we're open all year round. Kasi sinure ko muna, di ba, sa unang text ko sa'yo na open pa po ba kayo for internship? Kami kasi, dun sa internship namin sa St. Paul, hindi naman siya required, pero suggested, encouraged na 2 companies na magkaiba. Tapos magsispend ka ng 150 hours each. Pero kung gusto mo ituloy-tuloy, pwede naman. Noong time na yun, medyo nag-enjoy ako sa Cornerstone. Pero yun nga, kung ikaw enjoy mo yung events, ako hate na hate ko yan. Kaya ang saya-saya ko nung nagkaroon ng time na nag-office lang kami sa Cornerstone kasi parang, this is the dream dahil sa office lang. Very corporate, keme-keme, ganon. Dito ko naramdaman na career woman, ganon. Wow. Yung hindi hulas, ganyan. Pero nung sumasama na ako as road manager na parang nag-a-assist. Masaya din pala, fun, parang ganon. Pero sa madaling salita, tinuloy ko, tapos nakakatawa pa kasi yung supposed day na interview ko, na-suspend kayo kasi bumabagyo. As in, bumabagyo talaga, di ba? Bagyong bagyo. Kahit sa Mandaluyong, hindi bumabagyo. Pero on that day, sinuspend kayo. So, malala siya, di ba? Sabi ko, shocks, di natuloy. Tapos, in all fairness, parang kinabukasan lang din yun no? Na pwede na pumunta na ako doon. Tapos nakakatuwa kasi, ang dinala ko, mga articles, galing school. Kasi yun yung formal, di ba? Pero, dahil nagbablog din ako at yung blog ko ay medyo showbiz inclined, nagbo-movie review ko, ganyan. So, inisip ko, sige, magpiprint din ako nito. Baka pwede. Para at least merong something showbiz. Alam mo, buti na lang talaga naisip ko yun. Grabe. Pag binabalikan ko ngayon kasi nito ko na lang naalala yan nung gumagawa ako ng farewell post. Anyway, ang nag-interview sa akin, si Miss Josie, kasi siya yung madam ng guide. Akala ko nga, ikaw yon. I mean, akala ko ikaw yung mag-interview sa akin. Pero naalala ko, pinuntahan kita sa lobby. Pinuntahan mo ako sa lobby. Talaga. Tapos dinala mo ako sa page 5. Sa page 5 yon. Hindi ko makakalimutan na cut to, pag naging empleyado na ako, doon pala kami laging magmi-meeting bago na-renovate yung office. Anyway, so doon kami nag-interviewhan. Tapos nakita ko kay Miss Josie, mas binasa niya yung mga movie review kesa sa sa school articles. Sabi ko, Diyos ko, dead ma pala yung mga school articles ko kahit ito yung formal writing, ganyan. Tapos, parang a week after lang yun, nag-start na ako. Tapos I remember it right. If I remember it right, hindi ako Monday nag-start parang Thursday din. Tama ba? Parang ganun Basta hindi siya Monday. Tapos, nakakatawa kasi yung first day ko, na rin, medyo last day ko na rin ba sa office or parang after 2 days kasi kayo, outing. So, tas nag-Christmas break. Oo. Parang ganon. Basta, oh my God, ang una kong article na nabylinean ako talaga, Kim Chu and Sian Lim. Tapos ang ginagawa ko nga as intern din. So, ito na, medyo na naman ako. Started from the bottom, now we're here. Kasi nagtatranscribe din ako noon. Ang madalas na magpa-transcribe sa akin, syempre si Miss Josie kasi siya yung head ko. Tapos, si Kuya Arniel, kasi si Kuya Arniel, siya yung katabi ko. Siya yung seatmate ko. Tapos, pag umaga na wala pa akong ginagawa, magtatanong ako sa kanya, uy, may papagawa kayo? Ganyan. Tapos, papatranscribe niya ako. Hanggang sa nag-event na rin ako, ganyan. Parang ang una kong event, as in first official coverage, uy, bless her soul, kay Miss Cherie Hill. Arbol, tama ba? Arbol de Fuego yata yung title nung
theater event yung sa PETA. At Kasama ko, theater. oo. Tapos nakakatuwa kasi mayroon akong friend doon. Naging friend ko kasi siya dahil sa Pure Love, si Ana Luna. Tapos nandun din pala siya, parang siya yung anak ni Miss Sherry. So at least may familiar face na Oo. parang, uy, Ah, ganyan. Pero grabe, alam mo yun, yung doon nawala yung impression ko talaga. Kasi si Miss Sherry, di ba, laging kontrabida, ganyan. Tapos ang ah. bait-bait niya, nag-selfie pa kami. So, parang, So, yun yung bongga. pinost mo? Yun ba yung pinost mo? First Ah, photo yun yung mo sa Get. pinost ko. At least Oo. na-keep mo. Tapos, nag-comment ka pa nga doon na parang, uy, happy for you. Kasi nilagay ko talaga doon na dream come true. My God, dati pinanonood ko lang to sa TV. Tapos, nandito siya sa harap ko ngayon. Di ba? You're nothing but a second-rate, Exactly. trying hard copycat. Ganon, level. Mm-mm. Hanggang sa, nagtuloy-tuloy siya. Tapos, nag-extend pa nga ako ng hours ng, internship. Alam ko, hindi lang ako naka Oo. 150. Tapos na siya si Jimpy, pero parang gustong-gusto siya ng buong team kasi parang ang light niya ka-work. Kasi may mga classmates din siya nakasabay na nag-intern eh. Si Di ba, Yeye. hindi lang naman ikaw. So parang sobrang nakakatuwa kasi nagkaroon ng light yung team na ako lang kasi bata noon eh, tsaka si Nico. So parang may mas bata. So ang ganda. Tapos sobrang into the industry kayo. Kaya parang tuwang-tuwa rin kami. Kaya parang, di ba, pinapa-extend kayo, tapos nasesepangs pa kami, uy, wag na kayong Oo. umalis. May Alam mo, ganyan. gusto ko nga tanongin yun ngayon eh. First time ba yun na intern na nasa punks ka? Oo, kasi wala kami pake dun sa mga intern eh. I mean, hindi naman sa yung walang pake. I mean, after the training, alam mo naman na it will end after 150 hours and then hanggang doon na. Pero hindi namin wala pa kaming someone na potentially nakita namin na, uy, absorb natin kasi parang ang okay. So, Mhm. iba rin talaga tong mga taga Saint Paul. Yes. Bilang, bilang tatlo sila doon. Dalawa lang. Kailan ba nag-intern si Mark? After a while pa, nung na-employ na ako. Na-employ na kami ni Yeye. Tsaka siya nag-intern. Okay, okay. So, yun, Oo. dalawa sila, si Yeye and si Jimpy. Oo, kami ni Yeye, grabe. Nakakatawa nga kasi lahat ng production classes namin, radio prod, TV prod, intro to broad, kami yung magkagrupo. Tapos sabi namin, hanggang internship magkasama tayo. Ah. Kasi siya, parang nirefer ko sa kanya yun na mag-apply siya. Kasi naghahanap kayo ng video editor, di ba? Tapos si Oo. So, Yeye, ako yung mas naka-work ni Yeye. oo. Super hindi siya happy doon sa Gustong-gusto niya layasan yung first 150 hours niya. So, nung edi bongga. Tas ang galing nga kasi pareho rin kami nag-apply after and na-absorb. Technically, hindi naman siya super absorbed kasi nag-apply naman talaga kami. Pero, mas Oo. naging madali yung process. Like, hindi na kami Yes. nagdumaan sa super matinding interview. Kasi may Ganyan. mga na sila, reco from the team Oo. na Tas sila doon din yung naman, preferred. yun din naman makaka-work, 'di ba? So parang Ah. yun. Nakakatawa, wala akong interview sa HR. Pinatawag na ako ng HR para bigyan ng stapler, ballpen at ID. Yun lang Kasi talaga. nga, nireco na namin kayo. Like yung sa amin, si Yeye, dahil sa fraud, sobrang okay niya. So sabi namin, absorb na natin kung ano. Ay kung mag-apply siya, kunin natin kasi sayang. Ang ganda na nung contribution. The same way na sa'yo, kahit nung umalis ka, laging sinasabi si Jimpy, ganyan. Sabi ko, diba? Oh. Pag-graduatein niyo muna. Pag-graduatein niyo po muna. As a talent manager. Ikaw talaga ang talent. Ikaw ang original HR talaga ng PEP. Ako talaga yung nag-scout sa'yo. Nakita ko Oo. kasi. Hindi kasi guys, kung maalala ko talaga, i-share ko, sobrang nakakatawa kung paano siya binenta ng friends niya sa akin habang wala pa siya dun sa event. Na, may friend po kami. Fan na fan po talaga siya ng Pep. Nagbabasa po talaga siya. May mga poster po siya ng mga ng mga movies, Talaga. ganyan. Ganon, as in hype man talaga. Tapos sabi ko, oh sige, bagay siya sa amin. Ganyan sabi. Nabigay pa akong calling card nun eh, pero darating ka naman pa. So nakakatawa, di ba? May pa calling card pa si Oo. madam. Very agent. Oo. Talent Scout. Okay, Talent ako scout naman, talaga. officially na-hire ako April 23, 2015. Oo. Tagal ko na pala sa PEP nun. Yung Kaya pala. internship ko, I think December 14, 2014. Parang ganun eh. Mm. Diba? Gusto mo yung magkakalendaryo talaga ako dito. Alam mo na, may Instagram post naman ako niyan eh. So, So, hanapin ko ba yung eto, Yale Opens hahanapin Garage natin. 88 in Katipunan? Try ko. Kasi Ay, ako hindi. nagsulat Hindi nun. naman yun eh. Kasi ano tawag dito? Yun Hindi, yung araw na nagkita kailan tayo tayo. nagkita tayo? Gusto ko lang maalala. Oo, pero yung naku, ang haba scroll sa Instagram. But anyway, so doon nag-umpisa. Ah, ano,
ang journey sa PEP. Di ba? Umpisa pa lang ang haba na nung kwento namin. Kasi nga, very in all fairness ang ganda nung, hindi siya Wait, yung, yung event ay November 25, so tama. 2014. Last week of November So, nga. tama ang timeline mo. O, ito, Oo. November 25, yung opening. Doon ko na-meet yan sila, Lottie. Tapos, syempre, kung Mhm. paano kanila hinipe, ganun ko rin hinipe sa office na, Miss Kay, nakahanap na po ako ng intern natin. Sabi, sobrang fan daw po siya. Sabi Hoy, siya in na, fair. ha? Talaga? O, sige, sabihin mo. O, Josie, meron ka na daw, intern. In fairness naman. Diba? Pinaloti, grabe. Okay, so December 16 na-publish yung article. So I think December 14 talaga. O, diba? December 16 yung first day ko. Okay, sorry, December 16. Kasi, ayan, nag-post pa ako ng December 14. JP is feeling excited. I-imagining ko na lang ako si Bea Alonso as Jelay of Magkaribal bukas nung first day niya sa Veracruz Tour. Pero sana wala namang Veracruz doon ha, o kaya Victoria Valera. Ha ha ha. Wish me luck. So, Ah. December 16. Okay. So, anong araw yung December 16? Gusto niyo hindi to talaga nagko-computan, di ba? Kasi, Saka ngayon lang namin sinesearch kasi mas maganda, mas raw. Wednesday. Wednesday siya. Wednesday. Team Hindi. building Tuesday kami. nga. Tuesday, December 16. Okay. Anyway, tas yun nga, na-evict ako ng ilang araw kasi nag-team building kayo. Tapos, Christmas break na. So, puro work from home. Dito na, bago pa maging work from home entirely, ako, nag-work from home na ako kasi may work from home talaga sa PEP. Parang ako, Oo. diba? Alternate pa kami every weekend. Ay, oo nga pala, no? Correct. Yan ang Diba? totoo naming work from home. Pero actually, meron din talagang yun nga, kapag kunyari, galing kang event or pag umuulan, bumabagyo, ganun. So, hanggang sa naging totoo na siya bago pa mag-pandemic na Monday and Friday, work from home kami. But Truly. anyway, Riz, maaalala mo ba ano first event mo? At sino Oo first interview naman. mo? First event ko, under guide again. Oh my God. Oh my God. Ang first interview ko ay si Grace Lee. Dahil sa Oh. cooking show niya na may cooking show siya. Iteria, yung ba yun? Hindi, teka nga. Ito na naman tayo sa Oo. pag-google. Grace Lee, cooking show. Yun ang event niya. Tapos, syempre, dahil guide nga, ang tatanungin, yung mga about lang dun sa show. Tapos, ito yung first ko. Tapos, parang sabi lang sa akin, basta sumahod ka lang dun. Tapos, hindi ko maintindihan yung term. Like, sumahod? Ano po yung sumahod? So, tinanong ko pa. Tapos sabi, hindi, iwan mo lang yung recorder mo or yung phone mo dun sa table. Tapos makinig ka lang dun sa mga nag-interview. So, hindi ko alam talaga yung gagawin ko. Kasi una, hindi ko kilala yung mga reporter. Tapos mamaya, nag-message sa akin si Sir Erwin. Tanungin ko daw yung tungkol sa kanila ni former President, bless his soul, Pinoy. Kasi parang that time ata, dating sila, no? Tapos parang sabi ko, paano ko po tatanungin? Kaya yun. Hindi ko, alam, dahil first time nga, ito Oo. pa, kasi syempre fresh from college, maarte pa tayo magsalita nun, iba pa. So, iba rin yung tingin sa akin ng mga tao nung nagtanong ako, di ba? Naitanong ko naman. Ay, ikaw Kumusta? nagtanong! Okay. Kasi, kung yun yung homework mo, di ba, gagawin mo. So, Oo. kamustahin ko daw sila. Ganyan. Sabi ko, ano ba yan? Paano ko yung tatanong? So, naitanong ko naman. Tapos parang iba yung sagot niya, hindi naman niya dinetali kasi parang hindi rin naman siya nag-confirm or nag-deny that time. Pero maganda yung sagot niya, nakalimutan ko na lang kung ano. Pero hindi ko talaga mag-guess kung ano yung sumahod. Akala ko sweldo. Sumahod asa tanga. So, basta sumahod ka na lang. Nagsusulat pa ako sa notebook. Nung notes, after ko ano, transcribe ko naman. Pero nagsusulat ako sa notebook para alam ko kung ano yung Basta hindi ko first step, wala naman nagsabi sa akin na, oh, ganito ang gagawin mo. So, talagang fake it till you make it, kumakopy lang ako. Pero siya yung first ko talaga na na interview at ang event na na-attendan. Grace Lee for Mm-mm. Cooking with the Stars at na Baptism of Fire kaagad. Ang hirap ng questions, ang hirap ng assignment mo. 'Di ba? Tanungin mo tungkol sa Ah. presidente. Tapang. Wala ko yon ang Ayun. first event ko, Miss Cherie. So siya rin Pero yung, as a legit pepster na, alam mo yan ang hindi ko na matandaan. sa Hindi ko na dami. talaga siya matandaan. Kasi, well, di ba nagkaroon ako ng period na nag-contribute ako
bago ko maging ma-hire talaga as employee. So ang naalala ko, ang isa sa mga unang kong event, yung first premiere night ko, Kid Kulafu, si Buboy Villar. Pero ang Mm. na-interview ko ay si Tony Gonzaga kasi movie Si ata ni Direk Paul. Direct Paul, oo. Oo. So nakisama ako doon. Ganyan din, medyo sumahod din ako. Pero in fairness nagkaroon kami ng moment ni Tony na tinanong ko siya. So ang kasal mo ba talaga June 12 na? Ganyan. As in, wala pa akong noon. Pero okay naman din yung Casual lang. pagtatanong ko. Oo, tapos sabi ko na, kamusta yung pag-end ng The Buzz? Ganyan, ano gagawin mong project after? Tapos doon niya chinika na mag-written in the stars siya. Ganyan. Pero hindi pa niya sinabi ko ano yung title. Sabi lang niya magte-teleserye siya. So, in fairness, nagkaroon ng chapter sa life ko naman na favorite ko si Tony. Sabi ko nga sa Mm. inyo, in fairness naman, tsaka yan ang asal nyo sa akin lagi, di ba? Ang dami kong favorite. Pero in fairness, Oo, marami siyang favorite. mga legit naman yun. Kasi may ako talagang albums. So sabi ko parang, ay, bongga. Pero dahil magulo nun, kasi premiere night yun eh. Although siya, hindi siya yung mga large scale premiere nights na nakikita natin sa Mega Mall, ganyan. Oo. Ito, medyo mas maliit lang and mas intimate. Pero hindi na rin ako nagpa-picture kasi parang nahiya ako tsaka wala akong kasama nun. So wala magpipicture sa amin. At Ganon. saka medyo bawal. I mean, hindi naman bawal, pero discouraged naman na magpa-picture Discouraged kasi. tayo. Lalo na Na pag magpa-picture. event yung nasa kaguluhan kang ganon. Oo. Pag meron Pero kayong ako, intimate moment, may picture din ako kay Grace Lee kasi na may photog tayo. So, hindi ko rin alam na may kasama. May photog ka na nahahanapin ka na. Taga-pep ka ba? O ito, bigay mo tong card. So, Hi Kuya Noel. Si Kuya Noel yan. hindi iba. Iba! Hindi siya, oo, iba. Hindi siya yung nun photographer. Tapos pinicturean niya ako. So, ang dami kong picture kay Grace. Sabi nga, wag magpapa-picture. Ang dami kong picture dun sa card. Pag nakita ng mga editor yung picture, bakit pagkukuha sa picture dun, makita na dami kong picture kasama ng celebrity. Kaya hindi ko tina-transfer pag nandun yung picture ko. Oo, Nililipat ko diba? agad sa computer ko. So Anyway. yun, guys, medyo kailangan i-hold namin ang aming emotions kung Oo. starstruck kami and all. And bawal magpa-picture. I mean, wag masyado. Oo. Kasi parang Pero syempre walang OA. maniniwala kung titignan nila yung Instagram profile ko, di ba? Tsari. Oo. So, Oo. Kanya-kanya diskarte lang yan. Pero syempre, truths. trabaho muna. Tsaka interview Oo, tsaka muna. Oo, correct. hindi pwedeng mauna yon. Okay. Etong next. Mga ito na, dito na tayo magbabalik tanaw. Mga naging favorite at remarkable nating mga interview, mga event, mga firsts, ganyan, na hindi mo makalimutan. So, Rizvi, dahil nauna ka sa industriya, Wow. ikaw ang magsimula. So, eto na nga. Since part nga talaga ako ng core group na bumuo ng pep talk. As naman tayo dun, as a PA. Oo. Dahil naalala ko, na nag-aasikaso talaga ako ng mga permits, everything, and all, pati talking points, niyan. So, talagang started from the bottom. So, syempre, memorable sa akin talaga yung first pep talk. Kasi sobrang tagal ng brainstorming. I mean, umabot kami sa point na dati na it will take a week bago kami makabuo kung paano gagawin yung interview ng isang pep talk. Na dati kaya nating magbiglaan nung mga latter na parang, may pep talk ka. O sige, okay, go. Ganun, di ba? Dati, ganun kahaba yung process na parang may brainstorming, pre-prod, ganyan. Tapos dati, ang pep, meron tayong hinahire na mga team na prod team. Tapos meron pa tayong set designer. Oh! May set designer pa tayo para dun sa episode. Kasi yung first episode ng Pep Talk was Marian Rivera. So, syempre, bidang, ano ba siya, primetime, ano ba siya? Ano ba Primetime yung Queen. GMA Queen? Primetime Queen. O, GMA Primetime Queen. So, sobrang talagang, wow, handang-handa ang buong Pep at ang Summit kasi talagang hands-on si Madam. At ang nag-interview nun ay si Madam. Bilang si Marian nga. So, memorable siya in a sense na kasi, unlike you, hindi ako sobrang into showbiz. Like, gusto ko lang mag-work. Like, yung knowledge ko about it is not as lalim nung sa'yo. Yung how you connect with them. Hindi ganun. Ako, basta alam ko lang, ABS-CBN stars. So, lahat ng GMA stars, hindi ko talaga sila masyadong kilala unless super laki, like the likes of Marian. So, nung day na yun, parang, na-expose na ako sa mga tao. Pero ngayon kay Marian, sobrang remarkable nun kasi ang haba ng interview. Dahil they find pep talk na less intimidating compared sa parang 1.5 sila ni Madam nag-uusap. Tapos parang kwentuhan lang na casual.
feeling ko dahil doon, ang tagal din na edit ng episode kasi hindi pwedeng yung buong interview ay ilalabas. Oo, dati bawal yon. I mean, hindi naman Oo. bawal, pero dati discourage yun kasi walang Kasi manonood. kunyari 2 oras i-edit mo, di ba? Oo. So, ilang parts, hindi rin siya maganda na sobrang babad. So, ang daming testing and learning din talaga nung Pep Talk. Kaya kung makikita ng mga tao how it evolved from how it was nung 2012 to ngayon, sobrang laki naman na nung changes. And hindi lang naman because of the pandemic, but yung format on how we approach things. Dati kasi talagang, yun yung yung time na syempre pag Sunday, The Buzz and ano ba yung sa kabila, Star Talk. Oo. At saka So, Showbiz Central. ayun. So, yung format talaga ng talk show, ganun yung in-achieve ng Pep Talk. Not knowing na dapat pala mag-veer away kami from that kasi iba ang online. So, yun yung talagang naalala ko. Sobrang ako, parang I'm beaming with pride and joy. Kasi pag nakita ko talaga how it went full circle na, nakaka-proud na dati kasi ang aim lang nung Pep Talk was big stars muna to establish Oo. its credibility sa online. Parang, si Pep, ganito kalalaki yung mga na-interview. So, yun. So, sobrang memorable yun for me. Kasi, ang layo na nang narating ng Pep Talk. And nakakatuwa na hanggang ngayon, yung pangalang Pep Talk ay Pep Talk pa rin, di ba? And I'm sure Actually, hindi na-witness, na. Pep Actually, hindi na, di Live. ba? Pep Live na. Pero nandun pa rin yung Oo. Pep. Oo. Pero Eh, ganun pa rin syempre, siya. I mean, di ba, nag-evolve na siya, pero yun pa rin Oo. yung core nun. Tapos, ang dami kong firsts. Like, ako yung unang gumawa ng Instagram ng Pep. Ah! Na ang first post ko ay kotse ni Daniel Padilla sa ABS na pinapagalitan siya ni Carla Estrada. Oh! Nakaganon yung picture. So, kung ipapatrivia niyo yun, kaya ko sagutin na yun ang first photo na pep.ph na Instagram. Tsaka ako kasi nga din si Miss Pep Spotted. Napakarami kong naiambag dyan. Oo nga. Actually, ikaw yon. Correct. Oo. Totoo nga. So, Naalala ko bigla mga yung Pep Spotted. Pepsters, kung nakakita kayo ng mga artistang napicturean sa mall, ako yun. Kasi mahilig ako mag-mall. So, pag weekend, ako rin ang unang nakapag-picture nung lumabas, nag-malling si Marian at Dingdong kasama si Baby Zia na wala Oo. silang yaya at buhat. Oo. Oo. At pinost ko yun sa Feel ko nga nagagalit na sila kasi nasira ang kanilang weekend. Sunday yan sa Rockwell. Tsaka yung isa pa, yung nakita ko di ba nag-break dati si JM tsaka si Jessie Mendiola. Tapos nakita ko sila, naspatan ko sila sa Eastwood manonood. Dun sa kasagsagan na break sila. Sa holding us. Dito, the picture ako. Di kinabukasan, may article sila. Di lagot na naman ako. Alam mo kung sino ang hindi natin na ganyan na nakita natin kasi hindi natin nahabol. Sakto nga Sino? yun eh. Actually, as we record this, it happened 7 years ago. Si Jenny Lynn Talaga. tsaka si Dennis, di ba? Saan natin sila nakita? Sa EDSA Siang. Ah, oo. Tapos si Mart pa nga, trinay niyang habulin. Kaso nakalayo Diba? na. Kasi nanood sila ng sine, tayo naman yung next na manonood ng Inside Out. So, Oo, ganoon, di tas ba? Mga paparazzi shot na gumagano ka, kukunan mo yung si mga... Rizvi po magaling sa ganyan. Ako kasi hindi ako magaling sa ganyan eh. So, mahusay siya. So, pag sa mga concert, lagi din kasi ako na-assign mag-cover. More than the concert, ang pinapaano sa akin ay Pep Spotted. Lahat Oo. ng mga first time na makita, nanonood magkasama, ganyan. So, Oo. so observe ko sila para totoo ang caption ko na nag-holding hands sila, ganyan. Correct. Oo. So medyo ako yung si Miss Pep Spotted, to be honest. So, pasensya na po dun sa mga naapekto. But for quite some time, nagkaroon naman ng following yung Pep Spotted dahil parang ang lupit nung ni Pep kahit saan, Oo, di nandoon ba? siya. So ngayon, nangyayari, kahit yung contributors natin, pag may picture, pinapakita. So ina-upload na rin natin under Pep Spotted. Pero ako yung pinakamahilig rekta. Sasabihin ko lang sa group, sir, nakita ko po siya. Sige, post mo na. Pep. Oo. Oh my gosh. Correct. Naalala ko, ang lakas ko flashback ng Pep Spotted. Wala na kasi ng ganyan ngayon dahil syempre, nagpandemya nga eh, di ba? Oo, hindi mo So, na sila masuspatan. oo, naka-mask na. Unless, ano, di ba? Pero ang ganda, Rizvi, no, na tayo yung magkausap. Tapos, grabe yung connection natin. Kasi, yun nga, ikaw nag-umpisa ng pep talk. Tapos, nung Ikaw naging pep live nagtuloy. na siya, eto naman. So, parang kumbaga, ano na pala to? Kumbaga yun, iniwan natin ngayon will be the third, parang ganun, no? Parang Generation. Darna. Oo. Ako yung una.
Although si Nico naman, nakasama mo sa pep talk, di ba? Na nandun Oo. na rin. And siya na rin naman ang nag-host. Although Nag-host. nag-host naman din Yes. siya talaga. Pero kumbaga medyo mas permanent sila ngayon. So, we wish them all the best. Oh, wait lang, hindi natin nasama na. Syempre mula doon naman sa pag-edit at ay pagta-transcribe at paglalagay ng watermark, eh naging host po tayo ng pep talk. Oo naman. Na parang tayo, Actually, ngayon ko na-realize, nag-full circle ka. Kasi bago ka oo, mag-resign, si Marian Rivera ang in-interview mo, di ba? yes, siya ang aking closing sa GMA. Oo. Second to the last ko, syempre, ang aking mahal na si Catherine. Oo. Tapos ikaw solo-solo ka talaga nun. Parang binigay na namin sa'yo. Oh, yung iyon na yan. Dahil mahal na mahal mo si Catherine. Hindi, tsaka as in dati, yung din yung feeling, yung confidence na dati na ikaw lang yung nagpre-prepare hanggang sa ikaw na yung pinag-host, malaking bagay yun. Kasi ibig sabihin, nakitaan ka na ng potential na kaya mo na makikonnect dun sa mga celebrities. Kasi hindi mahirap, ay, hindi madali na kunyari, di ba tayo sa PEP, hindi naman tayo yung top of mind na reporters ng mga tao pag makikita nila tayo, di ba? Laging syempre Oo. yung the likes of the big ones pa rin. Pero pag sa atin, nakakatuwa na, bili mo, feeling mo, ka-level mo rin sila eh. Kasi parang, hello, na-interview ko rin naman to, sit down, one-on-one, ganyan. Oo. So, mga ano ko yun, hanggang ngayon, lagi ko yung binabalikan. Lagi ko sinishare sa Facebook pag nakikita ko yung photos. Kasi feeling ko naman, kahit pa ulit-ulit, ang point dun, ba't nagawa nyo ba yan in your lifetime? So, meron pa yung sense of pride talaga, lagi. Pag binabalikan ko, kung na-interview ko tong mga to, na parang, Oo. oh my gosh, ang galing. Kasi, iba eh. Tsaka hindi lang local celebrities. Minsan na mga foreign stars pa tayong mga na-interview dyan. So, hello, Carly Rae Jepsen. Ah, bongga ka. Oo, tapos ako dati yung representative ng PEP for Zac Efron kaso nagkaroon ng roundtable interview for Summit Media. So ako yung pinul from PEP. Kaso nagka-chicken pox ako. Ay, so sino nagpunta? Hindi ko na maalala. So Ano ba sayang, 'di yan? ba? So sarang parang pang-flex ko sana 'yon. Shucks, Kasi ako ba may ano, international ba akong na-interview? marami akong na-interview na international. Parang, kasi hindi naman ako nga ma-international eh. Pero, umattend ako ng U ni Shay Mitchell tsaka ni Mm-mm. Penn Badgley kasi dahil naging favorite ko si Shay sa Pretty Little Liars. I mean, Oh, may silang picture din ako. With Liars. picture ako with Shay. Oo. Pero bongga ka kasi pwede kang lumapit. Kami kasi hindi na nakalapit eh. Mm. Tsaka ni Debbie Ryan sa Insatiable. Tapos Mm-mm. nag-like siya ng post ko. Nilike niya O, nung pinost ko. 'di ba? So, bongga. Pwede na rin. Yun na yung closest. Hindi ko matandaan eh. Kasi Jessica Sanchez na nga yung eh. Kasi yun yung naalala ko, nahirapan ako mag-English. Kung kaya, ang arte-arte ko mag-English, di ba? Pero nung araw na yun, naubusan ako Girl, for some gusto mo pa reason. ba ng first? Hindi naman to Oh. first, pero gusto ko lang, wait, baka mamaya itatanong pala. Pero gusto ko, naalala ko to kasi kanina natawa ako. No, sikat na sikat yung Young Husbands, 'di ba? That time. Oo. Tapos may press con sila sa football field. So nag-football muna sila. Tapos ang init, para sa clear to eh. So pa-football muna sila. As a kid na laking aircon, so mainit, no? Pag mainit, nag-nosebleed talaga ako. Oh my God. Oh. Interview na. Kumpulan na yung mga tao, backdrop ng clear, tapos ito yung dalawa, nandito kami sa paligid. Tanong. Ang init talaga, girl. So, nagtanong na ako. Nung nagtanong ako talaga literal, may nosebleed ako. Tapos, pinagtawanan ako ng mga media. Akala ato na marunong mag-English. Kasi may nosebleed ako dahil interview ko yung husband. Okay. Tawa ako. Tapos parang for a while, pag nakikita nila ako sa press con, oh, baka ma-nosebleed ka na naman. Ang ganda nun ah. Oh my God. Girl, Pero nag-worry naman nakakata. sila sa'yo kasi totoo yung nosebleed. Oo, totoo kasi mainit nga. Kasi namumutal na rin ako. Pero syempre, bago sila maging mag-alala, pinagtawanan muna nila ako. Oh, unahin nyo na siya na nosebleed na siya, oh. Parang ako, Ano sabi nila, Phil? oh, are you okay? Ganyan, hinawakan pa ako dito. Parang, yeah, I'm fine. Sorry, it's just hot. Mga ganun ako. Parang, syempre, pinalabasan ko na rin ang accent. Baka akalain kasi ng mga tao, hindi ako marunong mag-English. Ang Guys, I ganda. don't feel any pressure right now. I can do this. It's just hot. My gosh, So, yun, grabe. naalala ko lang, natawa ako. Kasi first time yun mangyari sa akin. Literal nag-nosebleed Oo. kasi mainit. Kasi naman, no, pa football pa sila.
So, Nakakatawa. yun. Diba? Ano ba Nakakatawa. Wala yan? ka bang ganun? Wala ka bang ganung klaseng moment? Iba eh, charot. Mamaya, pag-uusapan natin. Yung mga memorable muna. Siyempre, yung una kong pep talk, na as in major ha. Kasi ang una kong pep talk, I think, talaga, pero pep talk, di ba uso pa nun yung pep talk flash? Yung para pag mabilis-mabilis lang yung hindi siya super ano, yung as in may ipapromote lang. Si Yeah. Mikoy Morales, eh kasi ko si Mikoy dati noon, galing ano, Oo. Teen Gen. Oh my God, naalala ko yan. Si Kilig ano, na Vince kilig De ka. Jesus. Pero ang first major pep talk ko talaga, Angelo De Leon and Bobby Andrews. Eh, naging favorite ko talaga yung PGIS, promise. As in, yung mga, alam niyo naman yan eh, youth-oriented shows, di ba? Mm-mm. I mean, sinabi na alam niyo naman na yan sa podcast natin. Pero, ang mga aso nakikiayon, saring, sobrang memorable kasi yun nga, first time ko na Angelo and Bobby after, years of watching TGIS, ganyan. Bata pa ako noon, ganyan. Tapos, nangyari siya day after ng birthday ko. So, parang Mm. grabe. July 9, 2015, GMA Executive Lounge. O, di ba? Truly. Grabe. So parang, oh my gosh, ang ganda-gandang gift naman nito na may show kasi sila no na Buena Familia. Tapos simula nun ako na yung nag-cover ng mga Buena Familia, ganyan. Parang, yung Buena Familia din, yun ang first ano ko, event sa GMA na major, na grand press con. So lahat pala ng firsts no, nasa Buena Familia at na kay Angelo at Bobby. Talagang buenas. Oo, buenas talaga. Ang ganda. Pero ang isa sa mga major siguro na maganda na hindi ko makalimutan na una na first years ko sa PEP. Si Sheena Artaleza, yung naalala mo yung TRMD, The Rich Man's Ay, oo Daughter na kayo naman. nag-interview. Oo, Mm-mm. tas after Nabalita pa nun, po tayo sa GMA. oo. Sino ba Kilig yung na picture kilig nun? po. Ako ba o si Mart? Ewan Pero ko. may Basta, kopya kasi ako eh. So I think ako tas nasa yata, tas sinend ko 24 sa'yo. oras. Oo. Mm. Hindi ko man lang na-realize na 24 oras pala yung picture ko. Or baka kay Diba? Mart yun. Pero may na nagdi-delete kasi ako ng files na sa akin yung copy eh. Na sinumpa nga yun nung pinost, di ba? Tapos after nun, kasi syempre, bilang fanay din naman ng Click, dahil mahilig nga tayo sa youth-oriented show. So ako naman, after, yung kumbaga after ng pep talk mismo kami nag-interview. Tapos ang haba ng interview namin, di ba? Nandun na nga kayo sa Mm-mm. likod, inaantay nyo ako. Tapos sinabihan mo ko, masyadong gano'n, masyadong mahaba. Pero kasi, Marehan kasi yung nangyari. Marehan yung nangyari sa amin ni China na as in first time namin nag-meet pero yung mga pinagchika, ang tagal talaga ng chikahan namin as in talagang nagkwentuhan kami, ganun Kasi nga, ang level. dami mong alam tungkol sa kanila. Kaya mo talaga makipag-usap sa kanila. Kasi alam mo yung mga pinagdaanan nila. Sobrang pagka-fan mo sa youth-oriented. Pero ang saya nun kasi nga yun eh. Parang isa yun sa mga unang matinong interviews ko kasi usually nga sahod or sa press con, ganyan. May Ito yun sahod. talaga dito nakaupo talaga kami. Tapos talaga nagchismisan kami, nagkwentuhan kami. Na nasulat ko naman. So, hindi naman siya na ano, hindi naman siya kwentuhan lang. Ano pa ba? Alam mo, parang dalawang chapter kasi yung pagiging pepster ko, no? Mm. I mean, every promotion naman, bagong chapter. Pero, Oo. parang hiwalay na entity kasi yung mga nangyari nung pandemic na mas puro pep live yung ginagawa ko than yung mga dati. Pero syempre, yung mga lagi ko namang sinasabi, number one, yung Sunshine Dizon, Angelica de la Cruz at Angelo de Leon na taon-taon Ah. yata na tuwing makikita ko sa memories yun since 2019, Sinishare mo. pinopost ko. At kahit hindi lang taon-taon, minsan the year, Kasi, di basta ba? magpo-post ako. Dahil yun nga, bilang fan tayo ng 90s or ng early 2000s. Tapos sila kasi yun. Tapos parang alam mo, yun yung ano talaga. Yun yung parang pag naaalala ko, parang naiisip ko, sobrang rare nito. Parang, oh my God, I'm Mm-mm. so blessed na Di ba? nabigyan ako Parang ng gano'ng pride and joy opportunity. mo. Oo. Ako din, hindi ako napapagod kasi I find pride dun sa mga nagawa ko dati na parang hindi niyo ko to kaya eh. Oo. Parang ako nga dream ko lang dati maging newscaster. Hindi ko siya nagawa. Pero ito yung feeling kong fulfillment the other way around. Na feeling ko mas na-express ko yung self ko. Not only dun, siguro tayo, di ba, para tayong nakakonect with yung iba, naging friends na nga natin, yung mga Oo. celebrities. And it's something eh. Mas iba kasi yung naging friend mo sila genuinely than yung trabaho lang na interview. So feeling ko talaga may sense of fulfillment dahil doon sa Oo. mga nabuong relationships. Lalo na sa'yo, na ang dami mo talagang naging friends na celebrities na nilalook up mo din, di ba? Oo, yun nga. Kaya, yun yung lagi kong joke na, Diyos ko, dati pinanonood ko lang to sa TV ngayon. I'm rubbing elbows with them.
Diba? May Pero ganun di totoo ba? Totoo na pinapanood mo lang sila pero ngayon nakikilala mo sila. And it's Oo. something. Kaya Kaya ang nakakatuwa. saya-saya nun. Grabe, promise. Hindi siya yung pinakamalaking interview na nagawa ko. Pero parang yung tatlong babaeng to na, Diyos ko, pinanonood ko nung bata ako Mm-mm. to yung gabi ng mga drama princesses to, drama queens, mga OG. Tapos Yeah. nasa harap ko silang tatlo, nag-i-interview kami tungkol sa mga career nila. Minsan kasi hindi lang dun sa mismo artista, kundi ko ano din yung mga pinag-usapan ninyo eh. Yung talagang parang, Totoo. ganun. Kaya, Ako lang may alam. Oo. Super happy nun talaga as in grabe. Pero kanino Bago ka na, sorry. Kanino ka pinaka, na starstruck talaga? As in, ever. I mean, syempre lahat yan. Pero may isa talaga dyan na parang, oh my God, ito na yun. pinaka na star shock. Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng Rewind at Throwback Podcast dahil medyo kailangan na pala mag-commercial. Ang haba na pala ng ating no. So baka makakalimutan ko na naman. So, sasagutin natin yung hanging question na yan when we come back. So, stay tuned! At ipagpapatuloy namin ang pagbabalik na sa aming favorite Pep Memories dito sa Rewind at Throwback Podcast. Mainit na diskusyonan, Masarap na kwentuhan, malinamnam na usapan, at nakakagising na balitaktakan. parang kape lang. My name is Jeff. And I'm Weya Angeline Join us in our conversations at Coffee na Lang Dear Podcast. Okay, we are back here on Rewind at Throwback Podcast kasama si Rizby where we rewind to our favorite Pep memories nung kami ay mga Pepsters pa. Well, forever naman kami Pepsters, pero I mean on the ground and talagang as in yun ang ID namin. So, bago tayo nag-commercial ay si Rizby merong naiwang question. So, ano nga yung tanong mo? So, yun nga, kanino ka pinaka na starstruck talaga more than anyone? Alam mo, ang hirap sagutin yan kasi nga mahilig ako ma-starstruck. Kasi alam ko kay Marian na starstruck din ako. Kay Nora Honor na starstruck din ako kasi Nora Honor yan eh. Pero hindi naman ako sobrang fan kasi ni Nora. So, alam mo yun, parang But kasi kinabahan lang alam mo ako. kasi na may siya, Oo, institution kasi yun. institusyon. Pero siguro saktong-sakto yung tanong mo kasi isa rin siya sa mga hindi ako makapaniwala na naka one-on-one ko. Kasi parang feeling ko, especially with siguro for sure yung mga veterans, they all did. Pero yung mga bagong pasok like me, siguro mga new breed, parang gano'n na tayo. Ewan ko ikaw kung naka one-on-one mo siya. Pero yun mo yun, I take pride talaga. Judy Ann Santos. Diyos Ako ko. din, nakausap ko siya. Birthday ko. Ay, bongga! O, di ba? Yung una kong meet sa kanya, sa insurance company na ini-endorse nila. Kasama ko si Pinchy. Tapos then medyo na-excite na ako talaga. May kaba factor. Tapos sa isang cheese brand, gumawa kami ng leche flan. Tinulungan pa niya kami. Sabi ko, uy, katuparan to ng Judy Ann's Kitchen ha. Pero yung Oo nga. siguro talaga, yung pinaka-ultimate talaga na experience ko kay Juday na imagine mo, pang ilang beses ko na to, pero mas grabe yung pagka-starstruck ko sa kanya dito kasi dito na talaga yung as in naging mahal na mahal ko na siya. Yung nag-one-on-one kami, pinuntahan ko siya sa hindi EDSA, sa Shangri-La BGC. I mean kasi, yun nga, yung fact pa lang na pupuntahan ko siya doon, thanks to Kuya Romel Gonzalez. Tapos pupuntahan ko siya doon. Tapos alam mo, hindi na ako nang abana na ng iba. Hindi na ako nagdala ng team. Ako na nagdala ng camera, ganyan. Kasi alam ko mahaba na naman din yung interview. Tsaka grabe, na parang alam mo yun, nakaupo kami sa upuan ng EDSA Shang at doon kami nagkikwentuhan. Tapos ako lang, yung wala akong ka-share, yung wala ibang magtatanong, ako lang, kaming dalawa lang. So parang, oh my God, parang ano siya, nung una hindi ko pa masyadong naramdaman, although kinakabahan at na-excite ako. Pero parang after pa, nung tinatranscribe ko na, tsaka pinapanood yung video na, oh my gosh, ibinigay ito sa akin. Grabe. Yung parang, what did I do to deserve this? Tsaka, ang arte. Pero, parang grabe talaga kasi hindi ko siya masyadong mag-grasp noon. Pero nung nangyari na siya, parang wow, Juday and me. Juday and I. One-on-one. Yeah. One-on-one. Hello, Judy Ann yun, di ba? I mean, Diyos ko, hindi mo naman ma-deny lahat ng titles na kay Juday na from Young Superstar to Prime Superstar to Queen of Pinoy Soap Exactly. Opera. So,
grabe. Tapos nakakatawa pa kasi si Luna pumunta sa kanya. Yung alam mo yung nakikita mo sa Judy Mm-mm. Ann's Kitchen, ay, totoo pa Yung na ganun. nangyayari Walang talaga dalang ito. Yakult. Oo. Oo, yun lang. Wala siyang Yakult. Pero as in, yumakap siya. Yung mga in the middle of the interview talaga. So parang, grabe. So I think sa kanya talaga yung major Kung hindi man starstruck ang tawag doon, pero yung parang, Yeah, but I think this that's is one of happening. the most memorable. I mean, Oo. one of. Kasi for sure marami namang talagang Oo. Pero Pero baka hindi naman top lahat. yun. Oo, kasi hindi Although naman lahat nabibigyan ng time with her. Oo, yun nga. Yun yung talaga. Yun yung pinaka parang wow. Na, oh my God, nagka-oras siya for me. Binigyan niya ako Yeah. ng oras. Pero mas favorite ko pa rin yung kasi siya mag-isa lang siya doon di ba? So, medyo alam ko na yung tatakbuhin. Ang favorite ko interview talaga yung Angelo Sunshine and Angelica. Kasi, din yun. Ibang, at least may kapuso, may kapamilya, di ba? Mm-mm. Pero yun nga, sabi ko sa'yo, ibang chapter naman yung mga pep live na Zoom. Siyempre, yung mga favorite ko doon, lahat ng reunion. Oo Kasi, naman. again, di naman sa pagmamayabang, modesty aside, parang ako lang naman yung nakagawa ng ganon. Maliban sa TGIS Kasi, Because I think out of passion mo talaga yan. So oo, it comes out naturally. Like it doesn't sound or feel like work to you. oo. Yun nga yung sinabi ko doon sa post, di ba, nung nagbabay ako na parang, yung mga reunion kasi na to, hindi siya directive, hindi Oo. siya ginawa para yung, alam mo yung wala akong intention na, basta kailangan maging mataas to, ganun. Although sana, mangyari siya, di ba? Pero, hindi yun yung number one kong naisip. Especially Yeah. nung nangyari yung TGIS saka yung click. Yung Mana Clara kasi medyo in-expect ko na yun Parang madidisappoint ako pag hindi siya tinangkilik. But then again, yung mabigyan ka na naman ng oras si Juday at ni Gladys, ay, malaking bagay na talaga. Yung click, yun ang number one ko kasi, well, friends ko na si Trisha at si Trina, di ba? Pero kahit sila Danica, yung, alam mo yun, parang si Danica nag-message sa akin one time na sabi niya, Danica Soto, na, alam mo, hindi mabubuo yung Tsaka sinabi rin nila naman dito nung nag-guest sila sa podcast sila Maybelline, sila Trina na parang hindi mabubuo yung barkada ulit kung hindi dahil sa'yo kasi nagpatawag ka ng Siyempre hindi ko naman yung tinitake na credit ng buo kasi kung hindi naman in-upload ng GMA yung click, hindi ko naman siya maiisip. Kung hindi naman nagtulong si Trisha tsaka si Trina na di ba, hindi rin naman So, pero na-happy ako na parang, may nagawa naman ako maganda. Para sa mga fans Hindi. at para sa kanila. Oo, at So, para sa'yo. oo. So, alam mo yun, three-way street. Tapos, para sa four-way pala, kasi para sa Pep din, kasi mataas naman yung views niya. So, yay. Yun lang. Oh. Ang Yun yung ganda. mamimiss ko. Hindi, nakakatuwa kasi I think more than anything, yung PEP, what it taught us talaga, it taught us to find our niche. Kasi magkaiba tayo, like, pareho tayo na pinanggalingan, pero we can talk about it differently because we were exposed to different things. Like ako, potentially, feeling ko nakita nila that hosting is something I love doing. Kaya pag may mga PEP awards or PEP list, 'di ba? Parang ako na yung ginawang live stream host along with Team Yap or mga red carpet So parang 'di ba feeling oh my God, ako ba to? Like nagawa ko 'yun. Pag nakikita ko yung pictures yung favorite ko talaga yung nag-PEP list kami ni Pink na lahat ng dumadaan, meron kaming mga pakulo, yung mga stupid questions. 'Di ba sinong gagawa nun? Kasi 'di ba yung pagdadaanan ng mga celebrities yan na yung mga may pressure questions about themselves. Tapos yung sa amin ni Pink siya, 'di ba? Parang puro mga pa-joke na kunyari, how can you face your problem if your problem is your face? Tapos sasagutin nila, 'di ba? Parang nakakatawa. So, minsan pinapanood ko ulit yung video na yun kasi natatawa ako na parang, shocks no, ginawa ko to. Tapos pumatol naman yung mga celebs kasi siguro something new for them. So, di ba, ang ganda nung natulong din sa atin ng PEP. Kasi parang siya ginawa siyang stepping stone para matupad natin yung mga gusto natin gawin. Kasi may free hand din tayo to choose na pwede tayo mag-propose din ng kind of content that you wanted to Yes, in all push. fairness. Kaya talagang parang naging na katulad ko sa sobrang pangarap ko yung pumupunta sa mga bahay ng nanonood ng pupunta ng crib, yung mga the cribs. Di ba nagpupunta tayo ngayon sa mga bahay ng celebs tapos pini-feature. So sobrang nakakatuwa.
Parang, oh, di ba, nagawa ko yun. So, oh, alam ko saan nakatira si ganito, si ganyan. So, iba talaga. So, ang dami Oo. talagang memorable things. Na hindi lang yung interviews it's how you contributed then differently dun sa, brand itself na pep. Kasi sana naman na-appreciate nila up to this day. For sure naman, of course, 'di ba? And tama ka dun sa we're free nga to push yung mga content na gusto nating magawa. And nakakatawa lang, no? Kasi after mo mag-live stream host, sa akin mo pinamanay. Talagang Oo. 'di ba? Talagang tayong dalawa talaga eh. Oh my gosh. Saka si Pingshy eh. Tayong tatlo yung, Oo. my gosh. Talagang Kasi feeling ko, tayo yung makapal yung muka that time. Sige, go Oh. kami. Part of being young din kasi na parang aggressive ka to try new things. Kasi syempre yung mga kasama namin sa work, mas doon na sila on the serious side. Parang kami Oo. talaga yung nagbigay ng innovation in terms of translating content na hindi lang article. Apart na it's Mm. mandated na mag-produce ng videos, but yung concept and all, 'di ba? Parang well thought yon coming from our passion and interest dun sa industry. Oh. Sa balikan, 'di ba? Ang saya. Kahit nag-move forward na tayo na. Ay my gosh, ang hirap pa rin, no? Ang hirap pa rin i-grasp. Pero ako, yung mga pep live yun, yung mga pinaka-proud ako kasi talagang panahon, atensyon ang binuhos, di ba? Like, Mm-mm. hindi siya yung one time. Pero syempre, yung mahal ko rin yung mga anatomy kong projects, mga anatomy of a Oo, sobrang teleserye, ganda ganyan. ng mga ginagawa mo. Yun talaga. Pwedeng yun charot. Alam mo, hindi kasi dream thesis topic ko yun eh. So, Mm. hindi ko man siya nagawa. At least dito nagawa ko siya at hindi ko kailangan Malay i-defend. mo gagawin ka ng resource person ng mga taong probably gumawa ng something like that in the future. Per thesis. Oy, sana. Mhm. Eh, pero ito, Rizvi, syempre hindi naman pwedeng all positive and happy. Charot. Hindi naman. Pero, O, nakatikim ka ito ba ng naman. baptism of fire? Like, meron ba mga nagtaray sa'yo? Or medyo na-shock ka sa how they handled interviews? Not necessarily with you, but na-experience mo. So, ibig sabihin, you're part of the group or nakita mo, na-witness mo na may komosyon. Or pwede, mas maganda kung sa'yo mismo nangyari. Eh di syempre, lalayo pa ba tayo? Papangalanan mo Star, ba? Star Magic Ball. Sabihin ko yung pangalan Wag na. Wag mo na sabihin. ng celebrity. Syempre, Oo. bawal. Oo, wag na. Yung may suntukan. Yung maalala. Santukan! Oh my God! Oh my God! Oh. Eh di syempre, di ba? Pag start na ng ball, ang media ay nasa baba na lang ng lobby. Nagla-laptop, naglalagay ng mga isusulat. So, nananahimik ang madla dun sa lobby ng hotel. May bumaba ng hagdan. At nagulat kami lahat. Oh my gosh! Tapos yung mga tao, syempre, alam nyo, ang instinct, di ba, media. Ah. Siyempre, nagulat naman ako doon. Kasi parang nangyayari pala talaga yun. Siyempre, yung mga tao dyan, i-google nyo na lang kung ano yung, nakasabi naman kung anong event. Tsaka Oo. kung ano yung Tsaka alam naman main yata event. lahat. Oo. Pero alam naman ng mga tao, pero ayaw na lang magaling sa atin para wala masyado. Oo. Pero kung Oh my Pepster kayo, God! alam nyo You would yun. know, yes. Oh. Diba? So, may ganun. Well, yung first time ko makita ng ganun, yun yun. Pero yung as to magtaray na, feeling ko kasi, mas careful na ngayon yung mga celebs dahil sa social media. Mm. Parang, may mga nakikwento, pero never kong na-witness. Siguro meron yung sobrang ang dense sumagot. Yun yung hate ko. Ako Yung hindi din, hate na hate ko yan. Yung parang, may isa talagang celeb na tatanungin lagi yung handler niya, paano nga yun? Ano nga yun? Sige, yung handler na lang po interviewin ko. Parang pa-cute na, akala nila cute yung nagtatanga-tangahan. Wala siyang, lahat ng natanong sa kanya, tinanong niya dun sa ano niya. Tapos parang lahat kami after, pagkaalis, yamot. Parang, di siya na lang tanungin namin. Mm-hmm. So mga ganun lang naman yung mga kinabwisitan mo. Although ako naman din, minsan baliktad naman, ang dami yung sinasabi, napaka-irrelevant na. Nangyayari ganun naman din, talaga no? yan, yung mga Yung para first paikot-ikot. time na interview. Akala mo, lahat ikikwento.
Pero ako, ang ganyan ko experience sa isa sa mga events din. One of the major events. Di ko na babanggitin kung saan. Pero mahal ko na siya ngayon Nakita na, ano naman, ilang beses ko na rin naman siya na-interview after and I found him nice naman. Di ba? May clue na. I remember sinabi ko to doon sa pep forum natin na parang mga memorable moments sa artista. Merong event din noon. May event sila. That day, meron ding similar event na mas international. So, may laban. Alam nyo na, gets nyo na yun. Kung ano man Okay, Tapos, ang naging forum question ko sa mga artistang nandun ay, how do you feel sa nangyari? Were you able to watch? Ganyan. Tapos siya yung bukod tangi na, ang sagot lang niya sa akin, one word, happy, sad. Ganun lang. Sabi ko, abala ko sana, ano lang yun, conversation starter. So magtatanong sana ako about his shows, ganyan. Syempre natabangan na ako, di ba? Kasi parang feeling ko wala naman siya sa mood. Although to be fair, I think, hindi ko lang masyadong matandaan kung natalo ba yung basketball. Wala, nadulas din ako. Di ba? So alam niyo na kung ano yung mga event. Baka I think natalo din yung game nila. Yung team nila doon sa game. So, kaya siguro bad trip siya. So, hindi ko na lang ipinilit. Pero yun nga, yun naman medyo isolated case kasi yun nga, baka meron lang siyang pinagdadaanan that day. Kasi, nung mga sumunod naman na nakita ko na siya, okay naman. Diyos ko, isa pa nga siya sa mga sa mga nag-pep live. Yun na lang sasabihin ko. Pag dinetalye ko, malalaman. I-google nila yan. Pero, kaya naman, na-love ko naman na siya. So, nagulat na ako kasi first year ko to Tapos, yan yung first, major event na pina-assign. Kasi di ba meron mga events ganon na parang yung mga Sona, mga Star Magic, na dadaan ka doon, di ba? So, ako, yan yung akin. Yan yung aking una. Na parang, bago ka, so daanan mo na yan. Tapos, pero wala lang yan sa na-experience ko the following year. Ito naman, open naman ako dito Pero hindi ko na rin babanggitin kung sino. Yung tinarayan ako, tapos sinabihan ako ng, are you really sorry? Sinabihan ka? Oo, kasi nag-sorry ako sa kanya kasi baka mamaya na-offend siya. Kasi as in, ang nangyari, napahinto yung buong interview dahil sa tanong ko, ganong level. Oo. Oh my. Si celebrity, medyo known talaga siya for that demeanor. So medyo ine-expect ko na din na may something kayang off na mangyayari. Ako rin naman, ang syong ako, hindi ko rin naman medyo pinakiramdaman. Talagang tinanong ko pa rin about doon. So doon ko medyo na-realize din yung timpla na kung kailan mo dapat Kasi pictorial yung event So parang binigyan lang ng time talaga yung TV people and na mag-ask. Pero yun naman, sabi naman ng yung mga tao doon na parang wala naman, nag-pictorial lang din uli. Medyo na lang, pero okay lang. Tapos the following naman, mga press con para doon sa project niya, sinagot din naman niya. So sabi ko, ano ba, walang sense, tinarayan mo pa ako, sasagutin mo rin naman pala. Oo nga, umarte-arte. So doon ako na bad trip na parang, visit na to. Pagkatapos mo kung ano yun. Pero yan, a year later, nung isa na naman niyang movie, nagpa-picture pa ako kasama nung leading lady niya. Sabi ko, picture tayo, tas sa love-love ko. Ako yung sinungitan mo kasi tinanong kita tungkol sa Blanca. Hindi naman niya ako naalala. Hindi mabuti. Oo nga. Nakalimutan yan Kalimutan na niya. Pero hindi ko siya masyadong tinanong nun. Mas tinanong ko yung leading lady niya. Kasi mas may ganap naman yung, ayan, nalaman na naman tuloy, leading lady. Okay Anyway, basta mas tinanong ko yung, mas tinanong ko yung partner niya. Kasi mas may ganap naman yung partner niya during that time. Pero, parang malabo na. Feeling ko hindi na kami magkikita ulit nun. Kasi supposedly, magkikita kami dapat sa isang event. Hindi kami nagkita Mahusay siya, ha? Oo, mahusay naman siya. Oo, yun lang. Medyo, may mga ganon kasing moments na hindi talaga. So okay lang naman, medyo na-gets ko din. Pero sabi nga sa akin nila Ate Melba noong time na yun, yun? Baptism of fire yan. Okay lang yan. Nangyayari talaga yun. May araw, lahat may araw sa kanya. Oo. Tsaka yun din, at least natutunan ko rin kung paano timplahin, kung paano yung tamang pagtatanong. I think dyan ko nakuha yun kasi sinasabihan ako na, alam mo may way ka, para mapa-open up mo yung artista sa mga pep live, pero hindi magbumukhang chismosa or something. Kasi nga, syempre it also pays to be, sensitive, to ask the right questions. I think yun. To ask the right questions at the right time. Trademark din yan sa PEP. Kasi hindi naman tayo tinrained to be chismosas. Like, we treated every interviews and write-ups na, written talaga professionally. Hindi siya out of, content or to, chismis.
It is really Oo. artistically done. And Oo. talagang bago lumabas yan, walang idea yung mga tao kung gaano pina-perfect yan. Oo. Oo. So, hindi, kaya iba siya. Lagi naman din napapansin yun ng mga nakakabasa na friends namin. Sasabihin, ang galing no, pag Pep yung nagsulat ganito. Sasabihin ko talaga na. Kasi guys, hindi nyo alam kung gaano katindi ang pagsasala niya. Nililinis yan. So, hindi siya cheap basahin. It's very written. It's well written talaga. The same way na, kaya ganun yung questions. Kasi hindi naman tayo tinrain din talaga na maging chikadora lang. Talagang more than anything, yung pag-establish nga ng relationship para nga mag-open up sila. Kasi nga less intimidating tayo dun sa mga veterans. Mas nag-open up naman talaga sila sa PEP, di ba? Kaya laging iba yung nakukuha nating side of the story. Oo. And of course, thanks to the training of our Madam, Miss Yeah, Joanne. Na Joanne yan din. Mendico. Alam mo, baka out of everyone, baka kay Madam ako pinaka na starstruck. Walang exos Alam yun mo, same tayo. ah. Oh my God, same tayo. Kasi alam mo, gusto ko nga yung sabihin, hindi ko lang alam masingit. Kasi syempre yung mga time, na sikat siya sa balita dahil nakikipaglaban siya sa mga Barreto at sa Gutierrez family. Na lagi siyang laman ng dabas na Editor-in-Chief John Maglipo. Tapos biglang naging boss mo. Parang, mentor. More than Oo. anything, I mentor talaga. Na if I may, nung narinig niya yung boses ko kung paano at magsalita sa interview, ay pinagalitan niya ako. Ganyan ka magsalita? Kasi nga, as a college, girl, as a kolehiyala, maarte po tayo magsalita dati. Kung paano magsalita dati, sobrang layo na sa ngayon. Then parang, basta ang arte talaga. Tapos nung narinig niya, sabi niya, listen to yourself. It's so annoying. Yan. Ginanon niya ako. Tapos parang, simula nun, ayoko naririnig yung sarili ko. Talagang, inayos ko talaga magsalita. Talagang iniba ko. Kasi kung sino mang nakakilala sa akin dati, alam nila na hindi ako ganito talaga magsalita. Dahil yun kay Madam. Pero My love na gosh. love natin yan si Madam. At Oo. lagi tayong may moments din sa kanya. Biglang gusto Intern niya ako tayo. noon. Grabe, na bigla siyang sumilip. Na, what are you doing? Sabi ko, shucks. Nasa harap ko si Miss Joanne Maglipon. Binabasa ko lang to sa Yes Pa-picture po. dati. Oo, ang una namin picture ni Madam, medyo formal na, sa pep list. So, yun na. Doon na kami na, Madam, this is once in a lifetime. Diba? Yung pala, Tas 7 times in a lifetime pala. Sa Tapos 7 yung years. magbe-breakfast lang tayo sa bahay niya ng casual lang. Oo. So, di ba? Di Sinong ba? may ganong experience? Wala. Tayo lang Correct. yun. Oo. Just go, my Talagang gosh. precious na precious yung moment na yan. Tsaka hindi madamot si Madam sa sa compliments pagka talagang deserve mo. Oo. Kaya talagang uplifting yun. Hindi ka na umabot ka pa ba sa Viber? Kasi ako, pag meron siyang talaga sa Viber, screenshot ko tapos sinisave ko, yung parang, nangyari to. Ganon. Pero Hindi, syempre hindi ko pinopost. oo, Pero, yung mga I mean, text mo lang yun, niya. yung mga pagbinasa mo, tapos, ay naalala mo yung yung nag-group message siya sa text kasi natuwa siya doon sa Chris TV article ko. Oo. Yung lahat Tapos nakakabasa. oo, na parang, ay, akala ko pang akin lang to, lahat pala kayo nabasa nyo. Oh, na-miss ko si Madam. Thank you, Madam. And Totoo. thank Thank you you, sa lahat ng ating madam. di ba, mga Madam, kina Miss Kay, kina Sir Erwin, kina Sir Romel, Miss Josie. Ang layo na ng... Hindi pa ito yung 7 years or 4 years. Pag kwento namin ng buo yun, o ilang years yun in total, di tayo matatapos. So, pinili lang namin. Oo, kasi yung haba talaga. 'Di ba? Parang ang hirap mamili ng mga Syempre meron mga putso-putso moments. I mean, hindi naman siya Mm. walk in the park. Pero ang daming-daming masasaya. Mukhang And glamorize yung pagkakakwento natin, pero sobrang lahat yun pinaghandaan, pinagtrabahuan ng punong-puno ng puso, pawis, luha. Lahat ng oo, magagandang output. burak, ganun. Oo. 'Di Pero ba? siguro Graba. mas Oh. gusto lang namin i-share yung magaganda kasi yun yung nagmarka, para nakalimutan mo na yung hirap kasi ang ganda nga nung naging outcome ng Oo. bawat projects na ginagawa natin. Pero 'di ba, at the back of it all ay talagang iba din naman ang Iba din talaga. pressure. Correct. So, super, thankful naman. Rizmi, for you, siguro yung biggest, self-discovery na nagawa mo when you were in PEP?
I think talaga, more than anything, yung confident na ako ever since. Pero ito talaga yung mas nagkaroon ka ng confidence kasi nagagawa mo yung mga bagay na feeling mo dati parang far from impossible. And I think I owe it talaga from Pep kung ano yung meron ako ngayon in terms of career. Kasi I was able to, alam mo, parang madali na lang for me to talk to all kinds of people. Kasi nakausap ko na from politicians, international stars, celebrities, normal people. Parang, alam mo yun, naging ano ka na talaga, exposed ka na sa all kinds of people, different stature. So, kasi di ba yun yung pinakamahirap i-conquer yung yung mga taong with authority. Mahirap Oo. talaga silang kausap. Pero, kasi na-experience ko na mag-cover ng SONA, may red carpet Same. interview. So, parang those were the things na feeling ko helped me grow as a person and how I communicate with other people. Like, hindi lang sa, for example, hindi lang din sa mga interviews. But now, when I ask people or I express myself, parang like kong pinag-iisipan yung sasabihin ko before I speak it. Kasi parang it matters talaga in building rapport to other people. Lalo na ako ngayon, di ba, nasa corporate na ako. So, Oo. iba yung approach. So, you have to be less intimidating, more approachable, ganyan. So, yun talaga more than anything, yun yung natutunan ko sa lahat. And talagang yung humility, kasi grabe nga, started from the bottom, now we're here, di ba? From striving to na ngayon, di ba? So, ang layo-layo na, pero it keeps me grounded every time I recall those moments. Kasi that way, naiintindihan ko, pag nagkakaroon ako ng team members, like nakakabuo ako ng group ko, I always understand their sentiments kasi I know how it felt nung nandun ka sa bottom na yun. So, laging, ang haba ng ko talaga, understanding and patience ko sa mga learning curve ng tao because of that. Kasi naging patient din naman yung mga tao sa paligid ko starting up. Kaya, yun talaga, parang iba. It keeps me grounded every time nire-recall ko yung moments na yan. So, Totoo. yun. Ang ganda. Syempre, tagal ko na kasi umalis. Tapos, ang layo. Kasi, for everyone's lang, hindi kasi ako nag-pursue na sobrang nag-iba na ako ng career. Oo. So, Sobrang so ang different na. layo na. But Oo. technically, still in relation with media, pero I mean, hindi na siya talaga entirely Showbiz. showbiz. So, Oo. talagang, ang galing. Kasi, yun nga, iba talaga yung ibang humility yung naibigay sa patience and understanding sa mga taong makaka-work. Ako Eh, naman ngayon pa lang ako ikaw. nag-move forward. Oo. So, grabe. And Pero, I'm excited for you to thank discover you. those things. Kasi magugulat ka Oo. talaga. Pero sa akin, alam mo, ang dami ko palang kayang gawin na hindi ko alam kaya ko. Mm. Kasi, hindi ko alam, medyo bubog ko ata to eh. Pero, nung college kasi, meron din naman mga hosting, may one time, pero sobrang, yun, sobrang palpak siya for me. Like, parang, my gosh, ano nangyari sa akin? Something like that. Sabi ko siguro hindi talaga carry. Although yung sumunod naman, okay. Parang ganon. Basta nagkaroon ako ng stage fright talaga. Matindi yan. Kasi nga, asa praning. Asa praning sa lahat ng bagay, hindi lang sa mga sakit. And then, dito ako nabigyan ng chance sa Pep na mag-host. And hindi ko alam na, alam mo yun, di ba, ang dami niyang nanganak ng, eto, ang dami kong nagawa doon pa lang sa Mm. small show na yun, sa aming humble project. Ang dami nang nangyari na parang doon ako nakahanap din ng purpose na mga gusto kong gawin in life na meron pala siyang relevance na hindi pala basta lang entertainment kundi meron ding mga kapupulutan and at the same time nagkaroon ng podcast. Mm. Doon yan galing aminin na natin. And then with my next job ngayon, medyo doon din naman yung nagmula. Nung college, si Mart pa nga nagpaalala sa akin nito. I remember him posting every time sa Facebook. Alam mo, doon ko si Mart naman si Mart po ang best friend ko. Guest natin siya noong first episode. Galing, nabanggit din natin siya sa last episode ng season 3. Diba? Supportive siya, pero hindi siya showy. Pero during that time, grabe yung pagpo-post niya. Nagpo-post siya ng BTS na Proud of You habang hinuhost ko si Angelo at Bobby. Apparently, may pinanggalingan pala yun na parang nung college daw kasi. Hindi naman siya discriminatory. I don't know if that is right. Pero parang hindi ako gustong-gusto kong PA, Host. public announcement. Pero hindi ako Inaan. kinukuha. Tapos parang sinasabi na iba na lang ang gumawa. Ganon. So, siya talaga nagsabi sa akin. Alam mo yung kinalimutan ko na nga yun eh.
Pero siya nagsabi, di ba nung college, ayaw kang pasasaliin sa ganyan. O tingnan mo ngayon, ganyan. Oh. Look at me now. Di ba? Parang, not naman not coming from a sense of super pride and Oo. yabang. Pero, parang shocks. Kasi nga dati hindi ko yun magawa and wala rin akong confidence. Tapos, ang nagpa-boost talaga nun si Madam. Siguro yun yung one of the biggest compliments na natanggap ko sa kanya na sinabi niya na si JP very natural, no? Kayang-kaya niya talaga, ganyan. Na i-sustain, keme-keme. Na ako, hindi ko iniisip. Tanong lang naman ako ng tanong kasi nga, as a Mm-mm. machika girl tayo, di ba? I mean, innate naman sa atin. Na hindi ko naman Yes. alam na, alam mo yun, na may malaki pala siyang pakinabang when it Oo. comes to work. So yun. At saka isa rin sa pinaka-happy na ito, first time kong ni-reveal dun sa post ko nung nag-sign off ako sa Facebook and Instagram na. Sa Facebook lang ata na. Yung nanay ko nasabihan ako noon kasi tanda ko maging sino ka man yung pinanonood ko sa computer noon. Tapos tinuturo ko lang. Tapos hindi ako nakapaghain. Tapos bigla niya sinabi na sana may puntahan niya mga ginagawa mo ah. Sana may ahon tayo niyan sa buhay, keme-keme. Something like that. Hindi ko na masyadong maalala. Oh, Tapos shocks! Oh, di ba? Hindi ko naman na siguro kailangan i-explain. Hindi oh naman my God. necessarily iniahon. Oo, I mean, it sustained. Oo, and I made a career out of it. So, Mm. malaking bagay. And hanggang ngayon naman din, with my new work, I mean, hindi na rin ganun kalapit. Medyo iba na rin, but at least something close. And I still think, Pep, kasi hindi ko naman siya, I don't think magkakaroon ako ng confidence na magagawa ko or makakatawid ako if not True. with the experiences that I had for those 7 years. Totoo. Iba kasi, no? Iba. Yung ang dami mong discovery na ang dami mong kayang gawin. Kasi nga hindi tayo nilimit na, ito ka lang. So, yan ka lang. Oo. Diba? So, diba? Ang galing. Ang galing nung training talaga. I'll be forever grateful. Correct. I am also forever grateful. And sabi ko nga, ano yung sinabi ko dun sa huling post na, Pep will always be Oh. will always be home and our family at walang makakapagpabago nun. So, thank you, Pepsters. Charot. Hindi, totoo. Kasi I think, Oo. living testament ako na lagi rin akong bumabalik-balik doon from time to Oo, di ba? time. Kasi parang walang nagbabago. The warmth, everything. Parang yung relationships din talaga with the people you left behind that you worked with stays the same. And ang ganda, di ba? Kahit malayo na yung narating mo, babalik ka doon. Tapos they still remember you and you remember them. And you're still Oo. friends with them. Naalala mo yung nag-KRA yung mga editors, tapos dumaan kayo nila Lynette, tsaka nila Mark talaga, di ba? Nag-lunch tayo, tapos nakakatawa Oo. talaga yun. Yung, sila sir nag-comment na, aha, nawala lang ang mga editors, bigla kayo sa reunion. May ganap. May pa-event. Oh. Nagpa-event lang po. Kain lang. Kain lang. Sa soul potato pa yata tayo kumain nun di ba? Para lang Grabe. makahinga. Oo, pero Rizmi, thank you. If not for you, I mean, I'm sure in any other way, if this was meant to be, it will be. Pero, ikaw yung ginawa instrument ni Lord sa akin para ma-achieve ko ito. So, thank you. You are a blessing to me. You're welcome. Kasi ganun din naman ako. As a fangirl, gusto ko lagi, yung, di ba, you give opportunities also to other people if you have access to it. Then, di ba, ba't mo pagdadamot? So, feeling Oo. ko, we pay it forward lagi. And di ba ngayon, pag may nakita tayong katulad natin once na fangirl din, gusto mag-start, di ba? Ba't natin Oo. pagkakait sa kanila yun? Oo. Kasi, di ba, one way or another, sila rin yung, baka yung next na papasahan natin ng bato. Oo. Correct. Darn na lang talaga no? Di ba? Kasi yun yung very Oo. relevant na moment ng pasahan ngayon yung darn. Oo, yun darn. Pero 'di ba, grabe. So, wala, ang ganda-ganda ng ating mga storya, ng ating pep stories. Oo, Shucks. ang ganda. Dapat i-ano nila to, mag-materialize to into something. Joke. Joke. Yeah, Kasi pero 'di ba, baka pag narinig nila to, magulat sila na ganun pala natin tinake yung whatever things that we learn from them. Baka akala nila, wala lang, we just work. oo. No, may passion pong kasama ito. Oo. At Hindi siya love for the basta-basta. craft. Oo. Para tumagal ka sa ganung industry, kailangan talaga din ng passion. I'm so Yun. proud of you.
I'm so proud of you too, and I'm proud to be your friend. I'm Aw, proud to be influenced by you. sana in a good way. Oo, in a good way. And ang galing kasi ikaw talaga, alam mo ano ka, malaking bagay ka sa career ko. You know, I wouldn't have changed careers also if not for you. Oy, baka magalit sila madam sa'yo. Charot. Ikaw pala nag-udyok Hindi. sa akin. Hindi naman. Yung Yeah, to the pero, point na pinag-interview ko pa siya sa alam kong isang bagay na career na hindi naman niya gugustuhin. Pero at least may experience na lang ma-interview. oo. Kaya nga ikaw ang best person na makasama ko talaga dito eh. Because ibang level din naman talaga yung nagawa mo sa life ko. Wow! And alam mo I'm yon, so hindi lang tayo touched. basta naging office mates, naging tunay talaga tayo magkaibigan. Yeah. Through Totoo thick and yan. thick. Charot. Hindi naman Oo, tayo through naging thick and thin. thick. Oo, so thick So, and thick. oo. And nung last day talaga ni JP, I made sure I was there. Oo. Full circle talaga. Graduation talaga. As in, kulang na lang bigyan ko siya ng medal. Oh. Congratulations. You made it to grade 7. Ah. Ganda ng grade 7. Senior high ka Oh na. my God. My gosh. And with So, that, Rizzy, thank you for, you're welcome. of course, for being part of of Rewind also. And we are so excited. This is the last episode of season 3. This is our season ender. And come September 17, first year at mali pala, wrong grammar yon. Excited pa naman ako. Pero first anniversary. My gosh, it's our anniversary season. We're Whoa. airing the pilot. It's also September 17 when we did the launch, diba? And September 18 yung first episode. So, yung launch, yung salubong launch, diba? Yung nag-zoom tayo. Grabe, no? 1 year ago na pala yun. Ang Ang bilis. bilis. Sobrang Pero bilis. ang dami na nangyari. Ang dami Ang mo na dami nang nakausap. nangyari. At nakakatuwa. Yeah. And thank you dahil kasama ka doon. And of course, dito Yeah. sa next season, we promise you, hindi lang siya dadaan. Hindi siya season na dadaan lang. It's something na marami kayong aabangan. Ang dami ko na nakausap na they said yes. Madami. Both Rewind stars, Rewind icons, Rewind friends. May mga ganon, no? You can classify kayo, mga Rewind Taray. stars, yung mga totoong artista na, ano. Rewind Yung icons sila yung icons. mga, makers, mga director, mga writer. Tapos syempre Okay. tayo mga friends, kasi yun naman ang Friends. tunay na value nito na sama-sama tayo mag-throwback and balikan yung ating mga masasayang memories. So, tuloy-tuloy tayo. Abangan nyo ang season. Dapat kasi no? Pag season 5 na dapat kapag ka 1 year, di ba? Pero ang dami ko pong season break. So, pagbigyan nyo na ako. Season 4 pa lang yung anniversary season. Pero still, oh my God, thank you so much. Kung hindi rin naman dahil sa inyo mga ka-rewind, hindi rin naman mangyayari to. And thank you so much. And thank you din sa for being a Pepster because hindi ko ma-realize yung pagka-love ko talaga sa throwback. I mean, matagal naman na even before, pero alam mo yun, hindi siya magma-materialize and yun nga, sabi ng nanay ko, hindi namin mapapakinabangan if it did not happen. So, babalik at babalik ka pa rin talaga sa una mong naging bahay. Yun. Thank you, First love. Rizvi. Is Thank there you anything you wanna also. say before we end? I mean, for our mga Well, ka-rewind. So, sa mga ka-rewind, support natin si Jimpy sa kanyang new career. Sana yung support niyo sa kanya as a Pepster remains the same kasi we help him grow and move forward. At di ba nga, para ma-prove natin na sa nanay niya na he can make something out of it. And he Oo. is. Kaya dahil And dyan, we're so i-follow proud nyo of sa you. Kumu, ang Kumu Film TV Society. So, malay nyo ang rewind nandun. Hindi natin diba? alam. So, Daming pasabog. titignan natin. And before we end, we formally close our season 3 and we will see each other again. We will hear each other again. We will make chika again on September 17. So, i-ready nyo na ang inyong mga wine glass, ang inyong mga wine dahil magka-throwback chikahan tayo ulit for our anniversary season. So, abangan nyo yan. Dito lang sa
Rewind a Throwback Podcast. Make sure to follow us on our social media accounts pala, no? Para sa mga announcement, malay nyo may mga paandar, ganyan. Hindi ko naman sure, hindi ko maiko-commute. Pero wala lang. Para kung alam nyo kung sino yung mga susunod naming guests, di ba? So, we're on Instagram, Facebook, and Twitter. Hanapin nyo lang Rewind a Throwback Podcast. It's there. Iba-iba kasi yung handle eh. So, hindi ko mabanggit masyado. Nakakainis. But anyway, again, thank you so much. Rizvi, thank you so much. Thank you. Yeah, and again, this has been Rewind a Throwback Podcast. See you next season. Bye, and have a great wine night sa inyong lahat.